base sa ating napag-aralan, ano ang dalawang rubric na tinalakay natin? Statistic and analytic. Yes, Pearl? Base sa video na tinalakay ko, ano ang dalawang rubric? Ano? Linguistic po at analytic. Yes, Miss Adelaika. Task-specific rubrics and hypergeneral rubrics. Sumasang-ayon niyo ba sa sagot ni Adelaika, Miss Rachel? Yes po. Ano ba ang task-specific rubric? Miss Laika, ipaliwanag mo nga ito. Yung task-specific rubric po is naka-specific lang siya sa particular task. And yung hyper-general naman is general and vague siya. Na kahit na like So, base sa sinabi mo, kapag task-specific rubric ba ay nakatuon lang ito sa isang task na i-evaluate niya, ano ang iyong naging basihan? Task-specific rubrics do little in guiding instructional making because it suggests that students' performance on the constructive response test specific tasks are what's important. So, ano ba ang kinaibahan ng task-specific rubric kung sabi mo na ang task-specific rubric ay may konti lang ito na nakakatulong sa performance or pagbigay ng feedback sa performance ng mga student. So, ano ang kaibahan nito sa hyper-general rubric? Sa task-specific kasi naka-specify lang siya sa isang task. Sa hyper-general naman is sa hyper-general hindi siya dinadescribe yung mga criteria na ay hindi kina-clarify yung description sa criteria na yung ginamit sa pag-evaluate sa performance ng student. Okay. Thank you so much. Dagdagan mo nga ito, Mona Lisa, ma-open. Ano ang kinaibahan ng task-specific rubric sa hyper-general? So, ang task specific is specify lang siya sa isang task. Ang hyper-general naman is broad siya, but without detailed criteria. So, naka-specify lang yung task sa pag-assess ng performance ng students. Tama po ba? Ang hyper-general naman po, Is broad po siya and broad. ano ang ibig sabihin ng vague at broad na sinabi? Ang broad is malawak and ang vague naman is hindi siya klaro. Okay. Thank you so much. Ang task-specific rubric ay ginagamit ito sa pag-assess ng particular task at yung task-specific rubric po ay hindi siya ginagamit sa iba't ibang performance. For example, nag-assess ako ng performance ng student ng Group A, which is role play.
And then, yung dinevelop ko na rubric ay task specific yon. And then, yung rubric na yon ay hindi ko siya maaaring gamitin sa ibang performance na, for example, poster making. So, yung ginawa kong task specific rubric para sa roleplay ay hindi ko siya gagamitin sa poster making. Kasi, yung bawat description sa rubric na yon ay nakatuon or nakaangkla lang yon sa performance ng roleplay. Next question. Saan ba ginagamit ang mga rubrics na ito? Yes, Aleha? Saan ba kadalasan, uulitin ko tanong. Saan ba kadalasan ginagamit ang rubrics na ito? Ginagamit ko ang task-specific rubric sa, gaya ko ng sinabi ko kanina, sa posters, kasi ito po ay, wala kang task-specific halimbawa sa roleplay, at ang hyper-general rubric naman ay ginagamit ito sa mga mabilis na gawain, gaya ko ng sinabi ko kanina na posters. So, sinabi mo na ang task-specific rubric ay ginagamit lang talaga sa roleplay at wala nang ibang performance. May iba po sa mga formative assessments or formative na gawain. Maaari ka bang magbigay ng mga formative assessment? Ang mga formative assessment ko ay gaya ng mga hindi lang po ito roleplay, kundi gaya po ng mga